walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Liga ng katotohanan. Narito na mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Pangulong Arroyo, tuloy ang kandidatura sa pagkakongresista ng Pampanga. Ginawa ng isang dating US President na tumakbot nanalo sa pagkakongressman. Patunay daw na walang iligal sa kandidatura ng Pangulo. Dating Pangulong Joseph Estrada, nanindigang kwalipikado siyang tumakbo. Handa na rin daw sa mga ke-question sa legalidad ng kanyang kandidatura sa pagka-presidente. Press Secretary Serge Remonde na buo at nabato sa rally ng mga mamamahayag na tumutuligsa sa Maguindanao Massacre. Exclusive! Operator ng backhoe na naglibing sa mga biktima ng massacre, sumuko na. Pero iginiit na hindi siya ang nag-operate ng backhoe nang mangyari ang krimen. Mga babaeng biktima sa Maguindanao Massacre, pinagbabaril sa kanilang ari, batay sa autopsy. 25 araw na lang, Pasko na, kaya Divisoria Night Market, dinadagsa na ng mga Christmas shopper. Vicky Morales, Best Female Newscaster sa 23rd Star Awards for Television. Jessica Soho, Pia Arcangel, Paulo Bejones, Eyewitness at iba pang programa at personalidad sa GMA7 at Q11, wagi rin. Isang araw bago ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy, inanunsyo ni Pangulo Arroyo na tatakbo siya sa pagkakongresista sa eleksyon 2010. At ayon sa abogado ng Pangulo, walang legal na hadlang sa kandidatura ng Pangulo. Katunayan sa Amerika, isang US President na ang gumawa nito. Matapos ang termino, tumakbo rin ito, nanalo at naupo bilang congressman. Saksi si Ivan Mayrina. Tatakbo rin pala. Matapos ang 50 beses sa pagbisita sa Pampanga at ng katakot-takot na paiwas at pasuspend sa sagot, dito rin pala mauuwi ang matagal ng pinaniniwalaan ng marami. After much contemplation, I realized I am not ready to step down completely from public service. Gaya ng alam ninyo, hiniling rin ako ng mga mamamayan ng aking tahanang distrito sa Pampanga na manatili sa buhay publiko. So after much soul-searching, I have decided respond affirmatively to their call. At dahil bukas na ng hagilad ang deadline, umaga pa lang sa Pampanga na ang tungo ng Pangulo para personal na ideklara sa kanyang mga kabalen ang kanyang planong pagtakbo. Pero hindi na raw ang Pangulo ang magsasadya sa COMELEC sa lalawigan. Ang mga kinatawan na taga-suporta na lang daw niya, formal na maghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Ang pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Pampanga ang puntirya ng Pangulo sa darating na eleksyon 2010. Kumpiyansa rin si Atty. Romulo Macalintal, election lawyer ng Pangulo na walang iligal at kahit pa immoral sa pagtakbo ng Pangulo bilang kongresista. There is nothing in the Constitution which prohibits a sitting president from seeking an elective office except for running as president again or to seek a re-election. Katunayan, ayon pa kay Macalintal, minsan ang ginawa ng isang dating presidente ng Amerika ang gagawin ni Pangulong Arroyo. Yan daw ay sa katauhan ni John Quincy Adams, ang ika-6 na presidente ng Estados Unidos. Bago kasi opisyal na magtapos ang kanyang termino bilang US President mula 1825 hanggang 1829, tumakbo si Adams sa pagka-congressman ng Massachusetts, nanalo at nagsilbi sa US Congress. Ang pagkakatulad pa ni Pangulong Arroyo kay US President turned Congressman John Quincy Adams, pareho silang bugbog sa mga paratang ng korupsyon at pandarambong si Adams. Gayunman, pinagtawanan lang ni Atty. Macalintal ang mga bulong-bulungang paunang hakbang lang ang pagtakbo ni Pangulong Arroyo dahil ang pagiging Prime Minister naman daw talaga ang target nito. Napakatanga ng ating mahalan na Pangulo ng Bansa ng 2010 kung matapos gumastos ng napakalaking halaga
at siya nanalong Pangulo, ilalapitan niya ang isang Congresswoman Arroyo at sasabihin niyang, Madam Congresswoman Arroyo, kayo na po ang maging Prime Minister ng ating bansa at ako po ay hindi marunong na maging Pangulo. Pero walang gustong maniwala sa kampo Arroyo, lalo pat tiyak na raw na pagugulungin na ng mga pro-chacha sa susunod na administrasyon ang pagpapalit ng uri ng pamahalaan na maging si Arroyo'y todo ang suporta. It's time to start the great debate on charter change. Pero sabi ni Makalintal, basta raw prioridad pa rin ni Arroyo ang kanyang trabaho bilang Pangulo. At kahit buwan naman ang pinupuno ngayon kung bakit sa estasyon ng gobyernong radyo ng bayan, unang inanunsyo ng Pangulo ang kanyang pagtakbo. Pangako ni Makalintal, hindi raw gagamitin ni Pangulong Arroyo ang pera ng mga Pilipino sa pangangampanya nito. Hindi naman kailangan mangampanya na ng Pangulo, so bakit pa siya gagamit ng pondo ng pamahalaan? Si Congressman Mikey Arroyo naman na nakaupo sa pwestong tinatarget ng kanyang ina, handa raw magparaya. Let my feelings or my sentiments be inconsequential. Let my career take a back seat, because what is important is the bigger picture. We're in heeding to the clamor of our constituents. Pero hindi lahat ng kaanak ng Pangulo suportado ang kanyang desisyon. Ang half-sister niyang si dating Pampanga Governor Shelo Macapagal Salgado na minsan ang binuyong tumakbo laban kay Arroyo, galit sa desisyon ng kapatid. At pagkatapos po nang ikaw ay maging Pangulo ng Pilipinas, bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba. Si Professor Randy David umatrasa sa naunang pahayag na tatapatan ng Pangulo sakaling kumandidato nga ito. Pero mananatili daw siyang kritiko ni GMA. Ako'y nagsusumamo kay Ginang Arroyo na sana'y mangibabaw ang hiya at delikadesa sa kanyang puso. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Only in the Philippines daw na may tuturing ang sabay na pagtakbo ni na Pangulo Arroyo, dating Pangulong Joseph Estrada sa eleksyon 2010. At kaakibat ng kulay na hatid ng kanilang kandidatura, inaabangan na kung paano pagpapasyahan ang usapin. Saksi si Michael Fahati. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa,